Sa ilalim ng banayad na liwanag ng mga chandelier na hugis mga nagyelong bituin, ang La Favon ay tila higit pa sa isang restaurant. Isa itong panaginip. Nakatago ito sa puso ng lungsod. Isang lugar kung saan ang pera ay pabulong at hindi pasigaw. At ang kapangyarihan ay may tahimik na ngiti sa likod ng mga basong bordocks at kandilang nag-aalab. Bawat mesa ay tila sarili nitong kaharian. Pinakintab na pilak, kristal na baso, at mga pag-uusap na sobrang tahimik para marinig. Ngunit sa pinakamalayong sulok, sa likod ng isang mataas na florera ng mga orchidyas at sa pinakamadilim na anino, nakaupo si Jess Whittaker, 48 taong gulang, tech billionaire, byudo, at lubos na nag-iisa. Perpekto ang kanyang suot. Isang navy blue na Armani suit, planchado ng tama. Ang kanyang platinum na relo ay kumikislap sa ilaw tuwing itataas niya ang kanyang baso. Ngunit, hindi nito natatakpan ang kawalan ng sigla sa kanyang mga mata. Sa harap niya, isang perpektong lutong filet mignon, hindi man lang nagalaw. Ang aroma nito'y nakabitin sa hangin, ngunit para kay Jess, para na rin itong karton. Sa tapat niya, isang bakanting upuan. Mas malakas pa ang katahimikan nito kaysa sa marahang tunog ng pianong tumutugtog sa pinakadulo ng silid. 10 taon. Ganoon na katagal mula nang mangyari ang aksidente. Mula noong gabing nawala sina Lillian at ang 3 taong gulang nilang anak na si Caleb sa gitna ng baluktot na bakal at basag na salamin. Simula noon, hindi na talaga nabuhay si Jess. Pinunulang niya ang kanyang mga araw ng schedule, pagpupulong, at malamig na ugong ng tagumpay. Umangat ang kanyang kumpanya. Siya, hindi. Bawat parangal, bawat headline, parang ingay na walang kahulugan. Inabot niya ang kanyang baso. Bahagyang humigpit ang hawak niya sa tangkay nito. Kumislap ang alak habang itinataas niya. Isang malalim na pulang kulay, elegante, ngunit bago pa ito, sumayad sa kanyang mga labi. Isang boses ang humiwa sa katahimikan sa tabi niya. Pasensya na po. Pwede ko po bang makuha ang tira niyong pagkain, Ginoo? Tapahinto siya. Ang boses ay mahina, halos nanginginig, ngunit malinaw. Lumingon si Jess at nakita niyang nakatitig siya sa isang dalagang tila wala pang 19 na taong gulang. Ang kanyang blonde na buhok ay nakatali sa isang magulong bun. May mga hiblang nakalugay sa paligid ng kanyang mukha na parabang ilang araw na siyang hindi nakatingin sa salamin. Ang kanyang coat ay nakabitin lamang sa kanyang mga balikat. Manipis, butas-butas, at halos wala ng init na naibibigay. Ngunit sa pinakamalayong sulok, sa likod ng isang mataas na florera at ng mga orchidyas at sa pinakamadilim na bahagi ng anino ay isang sanggol. 7 o 8 buwan pa lamang, marahil. Ang malalaki at kumikislap nitong mga mata ay nakatuon sa pinggan ni Jess. Sa isang saglit, walang gumalaw. Tumigil sa ere ang mga tinidor. Ang mga pag-uusap ay napalitan ng tahimik na pagkagulat. May isang waiter na nagsimulang lumapit. May pag-aalala sa kanyang muka. Ngunit tinaas ni Jess ang isang daliri. Isang tahimik na utos na wag lumapit. Sa kanya muling tiningnan ang dalaga. Walang kahihiyan sa kanyang muka. Walang panlilinlang. Walang desperasyon. Pagod lamang. At isang bagay pa. Isang uri ng tahimik na paninindigan. Hindi siya nandoon para sa sarili niya. Hindi siya namamalimos. Hindi siya nagnanakaw. Ginagawa lang niya ang kahit anong gagawin ng isang ina kapag wala nang ibang pagpipilian. Siya ay lumalaban para mabuhay. Naramdaman ni Jess na tila nanikip ang kanyang lalamunan. Kumislot ang liwanag ng kandila sa pagitan nila. At sa sandaling iyon, may kumilos sa kalooban niya. Hindi pa iyon isang pagbubunyag. Hindi pa, kundi isang mumunting alab.
Hindi pa niya alam pero ang sandaling iyon, ang tanong na iyon, ay magbabago sa lahat. Nanatiling nakatayo ang babae, hindi umiimik. Ang mga manggas ng kanyang coat ay masyadong maiksi, manipis sa bandang siko. Ang kanyang sapatos, isang pares ng lumang stickers, ay halos naghihiwalay na at basa sa putik ng lungsod. Ngunit, wala ni isa sa mga iyon ang nagpapatibok sa puso ni Jess kagaya ng kanyang mga mata. Hindi iyon nagmamakaawa. Hindi rin ito natakot. Tumitig iyon sa kanya ng direkta. May tahimik ngunit marangal na katatagan. Mga matang makakamit mo lamang matapos lumakad sa gitna ng apoy habang buhat-buhat ang iba. Sa isang tibok ng puso, nanatili lang si Jess sa pagkakaupo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang itinulak ang plato palapit sa kanya. "Kunin mo." Mahina niyang sabi, halos pabulong lang. Hindi siya sumugod. Hindi rin niya nilamon ang pagkain na parang isang taong gutom na gutom. Sa halip, inabot niya ang kanyang bag at kinuha ang isang malinis ngunit medyo gusot na tela. Maingat niyang ibinalot ang steak at mashed potatoes. Tiklop ang mga gilid na parabang isang kayamanang kailangang ingatan. Pagkatapos ay lumuhod siya. Karga-karga ang sanggol. Inilabas niya ang isang plastic na kutsara mula sa bulsa ng kanyang coat. Pinanood siya ni Jess, tila na engkanto. Habang dahan-dahan niyang isinubo ang isang maliit na bahagi ng pagkain, hinipan ito ng bahagya at inialok sa sanggol. Pusang bumuka ang bibig ng bata at sa sandaling dumampi sa dila nito ang mashed potatoes, kumawala ang isang mahina, ngunit masayang tunog. Tuwang-tuwa ito. Napakalmot ni Jess ang gilid ng mesa. Ngumiti ang sanggol. Ang bilog nitong pisngi, kumikislap sa ilalim ng ilaw ng kandila. Ang maliliit na kamay nito ay tumatapik sa dibdib ng kanyang ina at 10 taon na ang lumipas mula nang huli niyang masilayan ang ganoong ngiti. May kung anong kumirot sa kanyang lalamunan. Iwinaksi niya ang tingin. Pilit nilulunok ang biglaang kirot. Pero muling umalingaw-ngaw ang buntong hininga ng sanggol. Isang masaya, mainit na tunog. Kaya't muli niyang tiningnan. Patuloy ang dalaga sa pagpapakain. Isa-isang subo lang. Ang kanyang mga kamay ay banayad. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Hindi man lang siya tumingin sa paligid ng restaurant, ni mukhang inihintindi kung sino ang nanonood. Buong atensyon niya ay nasa kanyang anak. Nanatiling nakatitig si Jess habang tila naglalaho ang lahat ng ingay. Kayamanan, kristal ng chandelier sa paligid niya. Hindi iyon awa. Hindi rin iyon kawang gawa. Kundi paggalang. Dahil ang nasasaksihan niya ay isang bagay na sagrado. Nang mukhang busog na ang sanggol, maingat na muling binalot ng babae ang natirang pagkain. Inayos ang kumot at tumayo. Tiningnan niya si Jess sa huling pagkakataon. Hindi para magpasalamat, kundi para magbigay ng isang bagay na mas tahimik, isang uri ng pagkilala. Pagkatapos ay tumalikod siya at lumakad papalayo sa gabi. Hindi gumalaw si Jess, hindi agad. Nanatili lamang siyang nakaupo, nakatitig sa kung saan siya nakatayo kanina, sa bakanting upuan. Sa pinggang ngayon malamig at wala nang laman. At bago pa niya mapigilan ng sarili, tumayo siya. Walang pagmamadali, walang eksena. Mahinahong inilapag lamang ni Jess ang kanyang napkin sa mesa. Tumango sa waiter na nakatulala at sinundan ng dalaga palabas ng restaurant at tumungo sa lungsod. Hindi pa niya alam kung bakit. Ang tanging malinaw lang ay may kung anong malalim sa kanyang kalooban ang gumalaw. Sinundan niya ito ng may distansya. Ang yabag ng kanyang mga paa ay nilamon ng katahimikan ng gabi sa lungsod. Unti-unting nawala sa kanyang pandinig ang ugong ng trapiko at halakhakan mula sa malapit na bar habang pinapanood niyang pumasok si May sa isang makipot na eskinita. Mahigpit niyang yakap ang kanyang anak na parabang ito na lang ang nagsisilbing hadlang sa pagitan niya at ng dilim. Mabilis siyang kumilos, ngunit maingat. Isang uri ng pagbabantay na bunga ng karanasan. Laging alerto, laging handa, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkatuto.
Gaya ng isang taong alam kung gaano kabilis gumuho ang lahat ng walang babala. Hindi alam ni Jess kung ano ang kanyang hinahabol. Hindi ito pag-usisa at lalong hindi ito konsensya. Ang nararamdaman niya ay tila pagkilala. Isang bagay na pamilyar kahit hindi pa lubos na nauunawaan. Ang eskinita ay humantong sa isang bitak-bitak at tila nakalimutang paradahan. Mapuputlang guhit, mga damong sumisibol sa gitna ng semento, at mga lumang sasakyang unti-unting kinakalawang sa mga sulok na parang mga buhay na matagal nang nakalimutan. Ngunit may isa na tumayo sa gitna, isang lumang navy blue na sedan. May mga tama at gasgas, ngunit buo pa rin. Kita mong tunitirhan ito. Dumiretso si May sa sasakyan. Binuksan ang likurang pinto na parabang kabisado na niya ito at maingat na pumasok kasama ang kanyang anak. Nanatili si Jess sa likod ng mababang pader, nagmamasid. Sa loob ng kotse, tumilos si May na parang nagawa na niya ito ng libong ulit. Inilatag niya ang manipis na kumot bilang pansamantalang higaan. Inilagay ang sanggol sa kanyang tandungan at binalot ito ng panibagong sapin. Pagkatapos ay marahang halos hindi marinig. Siyang nagsimulang humimig. "You are my sunshine, my only sunshine." Bagyang nanginig ang kanyang tinig, ngunit hindi gaano. Ang kamay ng sanggol ay marahang kumapit sa kanyang kwelyo. Dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata, naaliw sa pamilyar na himig. Nanatiling nakatayo si Jess, hindi kumikibo. Ang kanyang hininga ay lumilitaw sa malamig na hangin ng gabi. May kung anong bagay sa kanyang dibdib, isang bahaging matagal nang sarado, ang bahagyang nabiyak. Bago pa man niya namalayan na siya'y gumagalaw na, lumapit na si Jess. Umusog ang mga graba sa ilalim ng kanyang sapatos. Sapat lang para mapansin siya ni May. Agad siyang napalingon, ang mga matay matalim, protektado, handang ipaglaban ng anak. "Pasensya na," ani ni Jess. Nakataas ang mga kamay. "Wala akong intensyong takutin ka. Gusto ko lang na siguraduhin ayos ka." Hindi agad sumagot si May. Pinagmasdan muna siya mula ulo hanggang paa. Ang mamahaling suit, ang relos, ang sapatos na maliwanag na hindi nararapat sa ganitong lugar. "Sinundan mo ako?" Aniya, may pag-iingay. "Oo, sinundan kita," tugon ni Jess. Hindi siya tumakbo, hindi sumigaw. Tinitigan lang niya ito, parang sinusukat kung ang lalaking ito, ang estrangherong ito, ay banta o isang taong lubhang naligaw. "Nakita ko kung paano mo pinakain ng anak mo," sabi ni Jess, mahinahon. "Wala pa akong nakitang ganoon. Kailangan kong maintindihan." Matapos ang isang saglit, sinabi ni May. "Noah ang pangalan niya." "Ako si May." Tumango si Jess. "Noah?" Tiningnan niya ang sanggol. 8 buwan? Tumango si May. "Mahilig siya sa mashed potatoes." "Ganon din ang anak ko noon." Mahinang ngumiti si Jess. Pumikit sandali si May, pero hindi siya nagtanong. Tahimik siyang nakinig. May isang uri ng respeto sa katahimikan na bihira na lang naramdaman ni Jess. Isang uri ng pakikinig na hindi naghahanap ng sagot pero handang tumanggap kung ibigay. "Nag-aaral ako noon para maging nurse," sabi ni May. "Tapos nabuntis ako. Iniwan ko ng ama. Sinabi ng mga magulang ko na sinira ko ang lahat. Simula noon, kami na lang." Tumango siya patungo sa kotse. 2 buwan na kami rito. Nagtatrabaho ako kung saan may pwede. Naglilinis ng bahay, nagwe-waitress, kung anong meron. Sumilip si Jess sa loob ng sasakyan. May maliit na bunto ng damit pambata. Tiklop na parang mga kayamanang iniingatan. Ang bote ay nakalagay sa gilid, maayos. Ang kumot, manipis sa katagalan ng gamit. "Matutulungan kita," mahinang sabi ni Jess. "Isang kwarto sa hotel, mainit na pagkain, kahit anumang kailangan mo." Itinaas ni May ang kanyang kamay. Pinatigil siya. "Hindi ako nangihingi ng pera." Nagalinlangan si Jess. "Kung ganon, anong kailangan mo?" Tumingin si May kay Noah.
na mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Isang araw lang, mahinang bulong niya. Isang araw lang na siya'y nasa mainit na lugar, may pagkain at ligtas. Iyon lang. Ang mga salitang iyon ang tumama kay Jess nang mas malakas pa kaysa sa alinmang narinig niya sa loob ng isang dekada. Tiningnan niya si May. Ngayon, talagang tiningnan niya ito. At nakita na hindi ang kahinaan, kundi isang baluting hinugis ng pagmamahal. Sa ilalim ng mahinang amber na liwanag, may nagpapaalala si May sa kanya. Hindi sa itsura, kundi sa espiritu. Ganoon kung paanong hawak noon ni Lillian si Caleb. Isang pagsasama ng lakas at lambing, isang hindi matitinag na ugnayan, at parang may kung anong bagay sa loob ni Jess ang nabitawan. Gumaan. Salamat, sabi niya. Biglang umatras, parang nawala sa balanse. Kahit saan? Tanong ni May, kunot ang noo. Sa pagpapaalala sa akin na may puso pa rin ako. Hindi ngumiti si May. Hindi isinara ang pinto ng kotse. Niyakap lang si Noah ng mas mahigpit at muling nagsimulang humuni. Nanatili si Jess doon ng kaunti pa. Nakikinig. Pinapanood kung paanong parang naging kumot ang musika na bumalot sa kanilang mag-ina. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ngunit hindi niya sila nakalimutan. Hindi noong gabing yon, hindi kinabukasan, hindi rin habang nasa 1-2 oras na pagpupulong kung saan nagtatalo ang mga tao tungkol sa tubo at mga layunin ng kumpanya. Patuloy niyang naiisip ang ngiti ng sanggol. Patuloy niyang naririnig ang lalabay. Kaya ginawa niya ang bagay na pinakamagaling siya. Kumilos, tahimik at eksakto. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, muli niyang nahanap ang navy blue na sedan, nakaparada sa likod ng isang abandonadong simbahan. Hindi siya kumatok, hindi lumapit. Sa halip, nag-iwan siya ng isang maliit na kahon sa ibabaw ng hood. Sa loob nito, baby formula, isang pack ng diapers, at isang termos na may mainit na sabaw. Kinabukasan, nag-iwan siya ng mas marami pa. Isang malinis na kumot, isang bote ng baby shampoo, isang bagong pacifier. Nagpaayos siya ng isang pediatrician na pinagkakatiwalaan niya ang bumisita, na nagkunwaring isang church volunteer para sa outreach. Hindi na nagtaka si May. Hinayaan lang ang doktor na suriin si Noah. Tinanggap ang mga bitamina at niyakap ang kanyang anak ng mahigpit matapos ang lahat. At nang wala ng ibang nakatingin, bumulong siya. Salamat. Sa simula, may pag-aalinlangan siya. Inaasahan ng kapalit at fondisyon ang presyo. Pero walang dumating. Walang humingi ng kahit ano mula sa kanya. Walang ngiti, walang pabor, ni pangalan man. At unti-unting natutong hindi na matigilan si May. Ang pagiging maingat niya ay napalitan ng isang bagay na mas delikado pa. Pag-asa. Dumating ang gabing tumaas ang lagnat ni Noah. Napansin na ni May na may kakaiba noong hapon pa lang. Mainitin ang ulo, ayaw kumain. Hinawakan niya ang noo nito, mainit. Pero pagsapit ng gabi, tila nag-aapoy na ang katawan ng sanggol. Ang iyak nito'y naging matalim, puno ng takot. Bilis ng paghinga niya, mababaw, parang hinahabol ng hangin. Sinubukan ni May ang lahat. Basa at malamig na bimpo, lalabay, banayad na pag-ugoy sa likod ng sasakyan. Pero wala ni isa ang nakaalalay. Pagsapit ng hating gabi, alam na niyang hindi na siya pwedeng maghintay. Binalot niya si Noah ng maraming sapin, niyakap ng mahigpit, at dali-daling tumakbo patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng emergency room, hindi man lang tumingin ang receptionist hanggat hindi pa siya nakatayo mismo sa harap ng mesa. Yung anak ko, may mataas siyang lagnat. Hindi siya tumutugon. May insurance ka ba? Tanong ng babae. Malamig ang tono. Kapahinto si May. Wala. Pero sanggol siya. Pakiusap. Ang init ng katawan niya. Punuan kami ngayon.
Sagot ng receptionist. Pagod at malamig ang boses. Kailangan mong maghintay o pumunta sa ibang ospital. Nangatalang tinig ni May. Pakiusap, sanggol lang siya. Pasensya na, wala kaming magagawa. Sa labas, lumamig ang gabi. Ang hangin ay tila tumatagos sa manipis niyang coat. Parang wala siyang suot. Yumuko siya kay Noah. Niyakap ito ng mas mahigpit. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa lamig, kundi sa takot. At sa sandaling iyon, ginawa niya ang matagal na niyang hindi ginagawa. Kinuha niya ang cellphone. Nag-type ng 2 salita. Tulong po. Hindi niya alam kung makikita ito. Hindi niya alam kung pupunta siya. Pero makalipas ang 6 na minuto, may mga ilaw na tumama sa bangketa. Huminto ang SUV ni Jess na may malakas na preno. Hindi siya hinintay magpaliwanag. Hindi siya nagtanong kung anong nangyari. Bumaba siya agad sa sasakyan. Bukas ang coat. Matalim ang mga mata. Puno ng pagkataranta. Ibigay mo siya sa akin. Walang pag-atubiling inabot ni May si Noah. Mahina ang pag-iyak ng sanggol. Ang maliit nitong kamay ay mahigpit na kumapit sa daliri ni Jess. Mahina, pero buhay pa rin. Naroon pa din. Hindi nag-aksaya ng oras si Jess. Mabilis siyang pumasok muli sa ospital. Yakap-yakap si Noah na parang anak niya. Kailangan ko ng doktor ngayon din. Punuan po kami, sir. Kayo po ay hindi mo ako naiintindihan. Singhal ni Jess. May critical na lagnat ang sanggol na ito. Babayaran ko ang bawat test, bawat doktor, bawat kwarto sa ospital na to kung kinakailangan. Pero kung pahihintayin mo pa ako ng 1 pagsegundo, bibilhan ko ang ospital na to at ikaw ang una kong tatanggalin. Agad dinala si Noah ng mga nurse sa loob. Bumagsak si May sa isang upuan sa pasilyo. Nangangatog ang buong katawan. Ang mga kamay ay nakasara sa kaba. Umupo si Jess sa tabi niya. Tahimik, tangan pa rin ang kumot na ibinalot ni May kay Noah. Lumipas ang oras. Maya-maya, lumabas ang isang nurse. Matatag na siya. Nakakapahinga na. I-admit namin siya ngayong gabi. Napakawalan ni May ang isang buntong hiningang halos naging hikpi. Hindi niya namalayang pinipigilan niya pala ang paghinga sa loob ng maraming oras. Dumating ka. Bulong niya. Halos hindi marinig. Tumango si Jess. Siyempre. At doon siya tuluyang nawasak. Gumalaw ang kanyang balikat at bumuhos ang mga luha na hindi na niya napigilan. Si Jess, nang walang pag-alinlangan, niyakap siya. Hindi siya pinilit magpaliwanag. Hindi niya sinubukang ayusin ang lahat. Ni hindi siya nagsalita. Basta niyakap lang niya si May. At sa unang pagkakataon mula nang maging ina siya, pinayagan ni May ang sarili niyang mabasag. At sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, ang pagyakap kay May ay hindi naramdaman ni Jess bilang isang pagtataksil sa nakaraan. Hindi ang sandaling iyon ang tumukoy sa kanila. Pero binago sila nito. Hindi dahil iniligtas siya ni Jess, kundi dahil sa wakas, hindi na kailangan ni May na maging matatag mag-isa. Maaari sanang nanatiling pribado ang lahat. Tahimik. Pero hindi. May isang taong nakakuha ng litrato. Si Jess, palabas ng ER, buhat si Noah, si May sa likuran. Sumabog ito online pagsapit ng umaga. Tech Billionaires Late Night Rescue. Sino ang babaeng kasama ni Jess retaken? Mula fortune patungong fatherhood. Sumiklab ang mga spekulasyon. Nalik ang pangalan ni May makalipas lamang ang ilang oras. Isang form sa ospital. Isang malabong litrato ng kanyang lisensya. Nagkaroon ng hayahayang mga komentaryo online. May ilan na nagsabing ito ay isang magandang kwento ng malasakit, pero marami rin ang hindi natuwa. Pinlano niya ito. Minanipula niya siya. Gusto lang niya ng pera. Sa maliit na apartment na inasikaso ni Jess para sa kanila ni Noah, nakaupo si May sa dilim. Ang liwanag ng cellphone ay kulay berde, puno ng mga headline, tweet, at komentong parang kutsilyong bawat isa. Pinatay niya ang cellphone. Umikot si Noah sa kanyang kuna. Tumayo si May.
Marahang hinaplos ang pisngi ng anak at bumulong. Ayos lang. Pero hindi talaga ayos. Kinabukasan, dumating si Jess. Ramdam niyang may nagbago agad. Nakaupo si May sa gilid ng kama. Tahimik, malayo ang tingin. Hindi ko na kaya, sabi niya. Ayokong lumaki si Noah sa gitna ng kaguluhang ito. Ayokong isang araw ay Google niya ang pangalan ko at nakita ang puro kasinungalingan at galit. Wala kang ginawang masama, sagot ni Jess. Pati siya, wala rin kasalanan. Pero hindi na yun ang mahalaga. Hindi naman gusto ng mga tao ang katotohanan. May desisyon na sila kung sino ako. Tumango siya ng dahan-dahan. Hayaan mo akong ipakita sa kanila kung sino talaga ako. Nang hapon din iyon, tinawagan ni Jess ang kanyang publicist. Walang press release, walang damage control. Isa lang, isang live interview. Kinabukasan ng gabi, umupo siya sa isang simpleng studio. Banayad ang ilaw, isang camera lang, at sinabi niya ang totoo. Nagsimula siya kina Lillian at Caleb, sa lungsod na matagal na niyang ibinaon sa likod ng kanyang tagumpay. Tumigil akong mabuhay noong araw na namatay sila, sabi niya. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol kay May. Hindi siya humingi ng tulong. Gusto lang niyang mapakain ang anak niya. At sa paggawa niya ng simpleng bagay na yon, pinaalala niya sa akin na isa pa rin akong tao, na may puso pa rin ako. Tumingin siya sa camera. Wala siyang kinuha sa akin. Binigyan niya ako ng isang bagay na akala ko na wala na magpakailanman. At may nangyaring hindi inaasahan. Pagsapit ng umaga, nagbago ang ihip ng hangin. May mga taong nagsimulang ipagtanggol siya. Nagbahagi ng sarili nilang kwento. Nagpost ang mga nurse tungkol sa mga batang ina na nalulusutan ng sistema. Nagbigay ang mga estranghero ng donasyon sa mga shelter. May isang tao pang nagsimulang mag-fundraising sa pangalan ni May para tulungan ang mga babaeng tulad niya. Hindi nagsalita si May sa publiko, pero kinabukasan, tumayo siya sa harap ng bahay ni Jess. Si Noah ay mahigpit na nakabandal sa kanyang dibdib. Hindi siya kumatok. Binuksan ni Jess ang pinto. Hindi na ako tatakbo, sabi niya. Kung gusto mo pa rin kami, nandito kami. Wala nang sinabi si Jess. Lumihis lang siya ng daan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, binuksan ni Jess Whittaker ang kanyang tahanan.